Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Ajarn Chris Vlog. Isinare niya ang social media post sa anak ni Saldico. Pangalan niya is Eles Ko. Napaiyak ako pagbasa ko dito sa post ng anak. Ito yung matinong ko. Itong Eles Ko na ito. Matino siya. Kinakahiya niya, nahiya siya sa pangyayari. Ito, yung nakaitim, yan yung si Eles Ko. Our relationship has since became very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. And though I try to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. I am deeply ashamed. Nararamdaman ko yung emosyon ng anak na ito. Nahihiya siya sa ginagawa ng tatay niya. Kaya lang, nagsalita pa rin siya. I am deeply ashamed. And I wish for nothing but the truth to come out. There is no excuse. May prinsipyo itong batang ito. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. I am not just speaking out against a politician. I am speaking out against my father. And if this decision gets me disowned, I would rather face the consequences than watch millions of people suffer from his actions. Itong batang ito napalaki ng tama. Siguro, I don't know saan niya nakuha yung values niya, yung siguro baka mother niya, ibang relatives, hindi naman pare-parehas ang tao, di ba? Kaya saludo ako dito sa Eles Ko nito. Nananawagan, bumalik na kayo. Harapin niyo ang taong bayan. I could not watch millions suffer. Kasi nga, yung ginagawa ng tatay niya, allegedly pa lang billions of pesos stolen. Supposed to be mag-protect sa mga communities from floods. Kaya lang nababaha. Nabibiktimang baha ang mga tao dahil sa alleged di umanong kagagawan ng tatay niya. So, maisip ko tuloy, ano bang gusto nating legacy nga iwanan sa ating mga anak? So, recalling my family, I'm glad na maaga kong nakilala ang Panginoon at kasi nung una, nakagawa rin ako ng kalokohan. To be honest, yung mga ganitong corruption, nakagawa ako, kaya lang, yan nung panahon na wala akong relasyon sa Diyos. But nung tinanggap ko ng Panginoon sa buhay ko, Lord and Savior of my life, ang Jesus Christ, my Holy Spirit, yan, nagbago ang buhay. Kaya naging maayos ang pamilya ko. Napakasakit yung ganito, pamilya nila. So maalala ko tuloy, well, I have 3 children. They are all grown up now, and I'm very sure they are very proud of me and their mother. But especially yung anak kong bunso, yung nurse nasa US, nung 56th birthday ko, during the day of my retirement, sumulat siya ng napakahabang article, ipinost niya sa Facebook. Naging viral, ang daming nakabasa at nakakilala sino ako bilang amahan. So, isang kaibigan ko sa US, again, pasalamatan ko si Manong Johnny Aguot. Niregalo niya sa akin. Ito yung, yan yung article. Ang haba, yan. Pinagawa ng parang pinalaminate ng kaibigan kong retired US Navy. So, ito yung tribute ng anak ko. Basahin ko lang title. A tribute to my father, Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ang haba, so mamili na lang ako. Saan ba dito? Sabi niya, growing up,
I felt both my dad's love and frustration in the service. He wanted to put our family for his utmost priority next to God, but he has to serve our country first. I remember he's been waiting for his 20 years of service so he can retire, but indeed it's his calling. So he endured a total of 35 years in service. You can tell I am a big fan of my dad. I tried to follow his footsteps, but he just won't let me do it. I guess he wanted to protect me from the agony he's been through. Well, at this time, I know he can say it's all worth it. And if only it's not a must to retire at 56, I'm sure my dad would stay in this service. So nga ba, punta ko dito, nung bata pa sila, captain pa ko. Sinama res niya yung general ko, paano ko nag-general, paano ko na-promote na colonel, lieutenant colonel, major, captain. Dito tayo sa captain nung bata pa sila. Sabi niya, my memory could only afford to recall when my dad was still a captain. I have vague memories when he was a lieutenant, or maybe I wasn't born at that time. My dad worked hard and our family lived within our means. Every time my dad attended a conference or even a simple meeting, he would save his snacks for me and my siblings. He would also spare his travel allowances to buy us toys, so we could hardly afford to buy. Those toys were really dear to us because we understand the sacrifice my dad had to make so we can just enjoy it. So, maraming mag-attend kong conference, mag-snack kami. Hindi ko nakakainin yung snack ko. Set aside ko na lang. Pagkatapos ng conference, uwi ko, may pasalubong ako sa aking mga anak. Ganon ang pagpalaki. Kasi, dumipende lang ako talaga sa sweldo. Napakalit ang sweldo. Kaya lang, doon lang. Live within our means. Paminsan-minsan lang, halos nga hindi sila maka-Jollibee. Mag-ulam kami, galunggong, pati ulo, iprito, no? Pati ulo ng galunggong, kakainin nila yan dahil isang galunggong lang ang ulam eh. So, ganyan namin pinalaki ang aming mga anak, and to God be the glory, lahat sila nasa magandang kalagayan na. Itong nurse na ito, nasa US. So, last year, galing kami doon, pinabakasyon kami. So, every year, pwede kaming magpunta ng bakasyon. So, ganyan po ang pagpapalaki sa anak na ipagmamalaki tayo. So, lesson learned. Huwag gayahin yung kalagayan ni Saldi ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas magandang bahay, maayos na bahay, dahil tumutulo na ang bubong ng kanilang bahay pag umulan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga naa sa balay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay, ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta. Tapi ba yun?
na gyud ang angero. Pandas motor ba? Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo giyero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay Auntie nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay katop na gyud ko kay lista ni akong balay. Oo, lagi. Nga naman Auntie nga wala man ni na sa 25 katuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi Auntie ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay. O atong Salamat kayo.